So, happy Sabbath po muli sa ating lahat mga kapatid. Welcome po muli sa bawat isa at sa ating pong butihing pastor na naririto, ang ating pong executive secretary po ng South Central Luzon Conference at kay Coach Liomer at sa kanya pong mahal na asawa. So, welcome po dito po sa lugar po ng San Miguel at ito po ang aming pong pansamantalang pinagpupulungan. Actually, hindi po talaga ito yun. Nabago na po ito. At hindi ko na po makita yung maliban sa bubong. Yan na lang po yung hindi po naalis. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako sa lesson. Pero alam niyo po, hindi ko na po masyadong hahaba ng lesson. Kasi si Coach ay talagang inelaborate na niya yung atin pong lesson. At napakaganda po ng kaniyang pagkaka-elaborate. So ayaw ko po maalis sa inyong isipan yung kanyang sinabi. Kaya magdadagdag lang po ng kaunting-kaunti para po dito sa ating pong lesson. Maaaring babasahin ko ang title at ang atin pong talatang, susing talata ng atin pong leksyon. Ang title po ng atin pong leksyon ay ang pinag-isang katawan ni Kristo. So kagaya po ng sinabi ni Coach, tayo ay iisa. Ang atin pong susing talata ay matagpuan sa Efeso, chapter 4, verse 11 and 12. Actually, gusto ko yung version ni Coach. Yung pang millennial. Pinoy version. Pinoy version. Ayan. May Bible ako niyan, New Testament lang. Pero ngayon may Old Testament na rin yung kanyang hawak. Tama po? May Old Testament? Ayan, buo na po. Okay, so dito po, ang sabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang iba'y mga propeta at ang mga iba'y ebanghilista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So mga kapatid, kagaya po ng nabanggit po kanina, para saan po ang atin pong talento na ibinigay ng ating Panginoon, yung ating pong function ay para saan? Say po dito, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod. So binigyan niya po tayo ng kanya-kanyang talento. Hindi po lahat pare-pareho, kagaya nga po ng nabanggit kanina, para sa gawaing paglilingkod. Hindi po ang function natin ay bibig para i-dismiss ang ating po mga kapatid. Hindi po ganon. Hindi po kamay ang function natin ay hindi kamay para atin pong saktan ang ating pong mga kapatid. Hindi po ganon. So, tayo po ay binigyan ng kanya-kanyang talento, tayo po ay iisa. Tayo po ay kabahagi ng katawan sa paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So bilang bahagi po ng katawan mga kapatid, napakahalagang matutunan natin na tayo konektado saan? Bilang bahagi ng katawan, konektado dapat tayo sa? Okay, sa ulo. Ano po ang mayroon sa ulo? Utak. Yan. Sino ang pinakautak natin ng iglesia po mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayo bilang bahagi ng kaniyang katawan, bilang mata, bilang bibig, bilang kamay, anuman po nakikita nating function natin sa loob ng iglesia, dapat konektado po tayo sa ulo. Dapat ang ating po mga galaw ay sangayon sa kalooban at sangayon sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung talagang pinaka-guide natin. Pag wala ng utak, yung kamay ay hindi na masyado makakano pagdating sa paglilingkod. Kaya, mas mabuti na sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon, ay po mga kapatid, konektado tayo sa ulo, konektado tayo sa utak, at ang utak natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa kahuli-hulihan, baka may gusto sabihin si Pastor Juby, ay kagaya ng binanggit ni Coach kanina, binanggit niya lahat ng katawan. Actually, sa kanya ko lang talaga narinig yung buong katawan. May mga tuhod, may mga kalimitan lang ay mata, bibig, ilong, yan ang nababanggit. Gusto ko pong idagdag mga kapatid, nabanggit niya rin kanina, merong, appendix. Meron po diyang puso, meron diyang atay. Baka nasa loob ng katawan, pero hindi nakikita. Diba? Hindi nakikita, pero mahalaga ba ang function? Sobrang halaga ng function. Mga kapatid, wag tayo magiging judgmental sa mga sa mga kapatid natin na hindi natin nakakasama sa gawain. Maaaring tayo nakasama yung kasi yun yung talent natin. Yun yung function natin sa church. Pero may function sa loob ng katawan na hindi natin nakikita, pero napakahalaga ng kaniyang function. Siya yung nagbibigay ng buhay para makakilos sa gawain. Halimbawa, yung ating pong kidney. Ay, subukan mong sirain yung kidney. Pag hindi yan nag-function, ay talagang sira din ang ating katawan.
So, kaya po mga kapatid, may mga kapatid tayo na ang kanila pong function ay hindi masyadong napapansin, hindi masyadong nakikita, pero napakahalaga ng kanilang function. Kaya tayo po, bilang magkakapatid at isa kay Kristo, huwag nating husgahan ang ating pong kapwa na hindi natin nakakasama sa gawain ng ating pong Panginoon. Dahil sila po ay, sa totoo lang, ang bawat isa, simula nang tanggapin ng ating Panginoong Yesus ay nagiging kabahagi ng kaniya pong banal na gawain. So, Pastor, meron po ba kayong gusto idagdag sa ating pong leksyon? Yung pong mga kaloob na ibinigay po ng Panginoon ay hindi po ito titulo, mga kapatid. Kagaya ng nakalagay doon ay apostol, pastor, teacher. Hindi po ito ay titulo. Ano pong ibig sabihin ng hindi titulo? Hindi po ito ibig sabihin na kaya pag ikaw ay teacher, dapat ay ganito ang pagtanaw. Dahil ako'y pastor, ganito po ang aking pagtrato. Sa panahon po ni Pablo, ang lahat ng mga kaloob na ito sa iglesia ay tinatawag po ito ng mga paglilingkod o ministry. Kaya po, napakahalaga sa iglesia, mga kapatid, sa panahon iyon na ibinigay yun ng Panginoon, ang mga naglilingkod po noon ay mga lay leaders. Ano po ang ibig sabihin ng lay leaders? Sila po hindi tapos. Wala silang pinag-aralan ng mga pastor. Kundi yun po ay mga kaanib ng iglesia na naglilingkod. Ano ang ibig sabihin ito, mga kapatid? Ang gawain ng iglesia para ito ay maging malusog ay hindi po nakabase sa gawain lang ng ito ay gawain ng pastor, gawain ng teacher o ng mga ngaral. Hindi din po na ito'y gawain ng bawat kaanib ng katawan ni Kristo. Kaya kung ang sinasabi ng ulo na si Kristo ay ganito, dapat po yung katawan ay mag-function nga po ayon sa kanyang kagustuhan. Kasi pag ginusto ng katawan o ginusto ng ulo na ang kanyang pangingilin ay araw ng Sabado, pero yun namang paa ay hindi papunta sa simbahan, papunta sa ibang lugar, sa palagay ninyo mga kapatid, coordinated ito? Hindi po. Hindi pwedeng ang yung paa ay papunta sa kanan, yung isa naman paa ay pakaliwa. Hindi makakarating. Pag ang lakad mo ay para pagka lumakad kay kakaang-kaang ka. Kaya dapat po ay talagang kung anong sinasabi ng ulo, ang iglesia ay katawan ni Kristo. At para po maging malusog, dapat po lahat ay nagpapangsyon. Kaya napakaganda yung unity, unified body. Kaya pagka ikaw ay hindi nakikiisa sa kabuuan, ay pag yan po isa sanga, ang sabi ay iyong putulin. Itatapon ka sa labas, magiging ikaw ay panggatong na lamang. Samantalang kung tayo ay nakakabit sa puno, ayan, matatanggap natin ang sustansya at nagbubunga po tayo. So wala tayong sapat na mahabang panahon na talakayin ito, pero halos yun po ang idinidiin ng ating lesson na yung katawan po ni Kristo ay ang iglesia at si Kristo po ang kailangan po tayo ay nakikiisa sa ating Panginoong Hesus. Ayan, so marami pong salamat po, Pastor, at ganoon rin po kay Coach na siyempre pinagdiinan din po ang ating pong leksyon. Ang sabi po dito sa writings ni Ellen G. White, bago po tayo magtapos, ang pagkakaisa ng mga mananampalataya kay Kristo bilang natural na resulta ay hahantong sa pagkakaisa sa isa't isa. Kung aling buklod ng pagkakaisa ang pinakamatagal sa lupa, tayo ay isa kay Kristo. Gaya ni Kristo, nakaisa ng Ama. Testimonies for the Church, Volume 5, page 45. Isa pa po, ito sa Our High Calling, June 12. Ang pagkakaisa sa pagkakaiba-iba ay plano ng Diyos.
sa gitna ng mga taga-sunod ni Kristo ay magkakaroon ng pagsasama-sama na magkakaibang elemento. Ang isa ay naangkop sa isa at ang bawat isa ay upang gawin ang kanyang natatanging gawain para sa Diyos. Ang bawat individual ay may kanya-kanyang lugar sa pagtupad sa isang dakilang plano na may tatak ng larawan ni Kristo. So mga kapatid, sana tayo ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa sa loob ng ating pong iglesia. Lalo na po sa mga kapatiran po natin sa San Miguel. Tayo po ay magkaisa upang lumawak pa ang ating pong nasakupan po ng ating gawain sa lugar po na ito. So dito po nagtatapos ang ating pong leksyon. At inanyahan ko po ang lahat na tayong lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating closing song, Iglesia at Ako'y Hahayo.